Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. You can do better than that. Whoa, hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Pakisabi sa katabi mo, you are forever victorious. Amen. Okay, we can now all be seated. Congratulations po sa lahat ng mga nakadalo ng ating pong Grace Encounter. It is an awesome and a unique experience na yung pong encounter na yan ay dapat maranasan lahat ng mga mananampalataya. And we are requiring that every members of ever-increasing grace, lalong-lalo na sa mga leaders, workers, at gusto po talagang magamit ng Panginoon na mag-undergo sa grace retreat po na ito. Sapagkat dito po natin may kukumit ang buhay po natin, maitatalaga sa paglilingkod na walang atrasan. No retreat, no surrender. Okay? Isang paglilingkod na kapag ibinigay mo ang iyong buhay sa Panginoon na sa living sacrifice, wala nang bawi-bawi. Walang laban o bawi dito. Walang bawi-bawi dito, puro laban. Amen? Okay? So, ang isa sa maganda, actually lahat ng mga topic dun, grabe, no? Tama ba? Yung mga nakadalo? Sino po yung mga nakadalo rito? Ayan. Lahat ng mga topic dun, talagang amazing. Ang Diyos talagang kumikilos. Pinag-uusapan lamang po namin ng mga kapwa pastor at ito po'y gagawin ng Panginoon nationwide. At yun nga, naikwento nga po dun sa Hong Kong, ang isa sa partner po natin doon. At sabi niya, dadali natin sa Europe yan. So ibig sabihin, ay yung pong gustong sumama na mag-usher doon sa Europe, ihanda ninyo ang inyong pasaporte at saka pamasahe. Okay? O syempre, at saka syempre, dapat nakapag-encounter ka muna. Di ba? Paano ko mag-a-usher kung hindi ka pa nakapag-encounter? Praise God. Talagang hanggang ngayon, talagang sariwa pa sa isip ko, natatawa ako, na naiiyak ako, na nagpupuri ako sa Panginoon kapag ka po sumasagi sa isipan ko po yung mga napaka-gaganda pong mga mensahe ng Panginoon. Amen? Ibang klase yung mga ginawa dito, nag-iyakan, nagtawanan, nagtalunan, nagpalakpakan, di ba? Naghahalakhakan. Yung iba naluluha na sa katatawa, yung iba naman ay naluluha na sa pag-ibig ng Panginoon. So, there's a lot of experience. Amen? Kaya kinakailangan maranasan mo yun. Sabi mo nga sa katabi mo, dapat maranasan mo yun. Di ba? Katulad halimbawa si Sister Arlene, dapat si brother maranasan niyo rin. Ikaw din naman ang bantay sa bahay ninyo. Amen. So ganun lang yon. Sister Carla, nag-ano na, encounter. Dapat si brother Kaka sa susunod naman. Amen. Ngayon, kung gaganapin na yun sa Mindanao, yun nga, mas malaki na talaga yung expenses. Dito ginawa hindi pa natin yung iba hindi pa talaga greenab, dito na nga ginawa. Okay, praise God. Anyway, if there's a will, there's a way. Kung meron kang desire at talagang gusto mong makapaglingkod sa Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik, you can make a way. Ito nga, kasama nga natin si Pastor, ang pastor po ng Santa Marcela, Apayao, ang ating pong church doon. Bumiyahe po siya na napakalayo para dumalo rin po sa ating encounter. Si Pastor Joey Paliracio. Patungit tayo nga, Pastor. Ayan. So, galing pa yan ng Apayao. Hindi ko alam kung narinig nyo na ba yung Apayao na yan.
Okay, si Santa Marcela, naririnig niyo yun, si Marcela, kasi nandito po sa Santa Catalina yon, si Nanay Marcela Endaya. No? Wala po siya ngayon dito. Okay, praise God. So, let's go to the message of the Lord today. And I entitled the message of the Lord for us, a strong desire to transform. Sabihin nga natin, strong desire. So hindi lamang po tayo magkaroon po ng desire, kundi a strong desire. Hindi po basta-basta desire, kundi it should be a very hard, a very strong desire. If you have a strong desire, kumbaga sa strong building or strong na nakatayo na puno, kahit anong bagyo po ang darating, if you're strong, if you're immovable, unshakable, hey, nanatili ka pong nakatayo, anuman po yung bagyo, anuman po ang hampas ng hangin, anuman pong mga bagay na darating para masira ka, mawasak ka, you are still standing. So, ang strong desire na to ay para po sa transformation o pagbabago. Christian must transform. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, you must transform. Kailangan po ay mag-manifest sa atin yung pong naririnig natin na ginawa ng Diyos. At napakaganda po dun sa retreat natin kasi nga po, grabe, more on application ang ating pong narinig po doon. Kaya kapag nakita mo po yung application na yan, masasabi mo, grabe palang biyaya ng Diyos. Kasi yung pong kagandahan ng biyaya ng Panginoon, pag ito po'y nai-apply mo sa buhay mo, ikaw ngayon ang tunay na kaluwalhatian ng Diyos na nandito po sa lupa. No? People cannot see God, but they can see God through you. They cannot sense God, those unbelievers, but they can sense the holiness, they can sense the goodness of God through you bilang mananampalataya. Okay? Ngayon, hindi na rin kompleto yung pong mga topic doon. Hindi mo yun magagawa kung hindi mo papayagan ang banal na Espiritu na siyang ibinigay ng Diyos, na siyang tutulong sa atin upang lahat ng bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon, ginawa sa atin ng Diyos, ay ating pong maipamuhay. Okay? Kaya kung hindi po natin ito mararanasan, maintindihan, hindi mag-sink in sa puso natin, wala. Pwede tayong mabuhay na katulad pa rin ng mga unbelievers. Mabuhay na katulad ng mga walang Diyos. Eh dito po sa transformation na ito po yung urging or ito po yung strong desire or pakiusap, no? Ni Pablo. In Romans chapter 12 verse 1 and 2, therefore, I urge you, brothers and sisters, yung pong word na therefore, meron pong pinanggalingan, it is a continuation of the past words. Ano po yung sinasabi ni Pablo sa chapter 11? Mamaya po ay aking pong ipapabot, no? So bago po nagkaroon ng chapter 12, nagkaroon muna ng chapter 11. Alin bang nauna, 11 o 12? Nag-aral nga kayo, tama. Diba? So, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then, you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Now, transformation. We cannot transform unless we view the mercy of God. Ibig sabihin, in view of God's mercy, dapat makita muna natin yung mercy ni God. Yung pong kahabagan o kahabagan ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga po napakahalaga na ang tao po'y laging nakatingin dun sa kahabagan, kabutihan, biyaya, pag-ibig, kamanghamanghang kapangyarihan ng Diyos. Lahat po ng katangian ng Diyos, if you're gonna behold
all these things, then transformation comes into you. Kaya po yung hindi po nakikinig at hindi po niya nalalaman, ano? Alam niyo, maganda po yung tayo po ay nakikinig na nakaupo. Pero alam niyo ba na just a small percentage ang naririnig po natin kung hindi po natin ito dinadigest personally. Kung wala po tayong tinatawag na personal communion or devotion, personal prayer sa Lord. Lahat kasi ng naririnig natin, nababasa natin, ay nagsisink in sa puso natin kapag tayo po ay nagkakaroon ng personal devotion or personal communion. Doon po personal na nangungusap ang banal na Espiritu sa atin. That is the reason why God gave the Holy Spirit to everyone. Ang problema sa atin at sa ating kapanahunan ngayon is the busyness of people. Maging sa mga kabataan ngayon, grabe na ang ginagawa ng kaaway upang ang mga kabataan ay maging busy, no? Sa maraming bagay sa mundong ito na upang ilayo sila sa mga bagay ng Diyos. Okay? So, paano? Transformation begins in view of God's mercy. Ano po yung mga ginawa sa atin ng Diyos? We were dead, separated, and live without God, but now we are God's own people. Ito po yung isa. So gusto ko pong makita po natin in view of God's mercy, lalong-lalo na po tayong mga hentil. Kasi tayo pong mga hentil ay itinuring ng mga Hudyo na mga aso, mga marurumi. Hindi karapat-dapat sa mga bagay at pangako ng Diyos. That's who we are. Okay, ngayon kung Hudyo ka naman, ikaw ay kasama sa pangako ng Diyos kay Abraham. But praise the Lord, because of God's covenant to our Lord Jesus Christ, at tayo po'y nakaisa kay Kristo, lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham ay maging kabahagi sa buhay po natin. Hello? You must be glad on that. Now, ito po, Ephesians chapter 1, chapter 2, verse 1 and 2. As for you, ito po yung lagay natin dati. You were dead in your transgression and sins, in which you used to live when you followed the way or the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Meron palang espiritu na nagtatrabaho sa mga disobedient. Kaya pag disobedient ka to the faith, disobedient ka to what you hear, then that is the ruler of the kingdom of the air. Yan po yung espiritu ng kaaway na naglalayo sa atin o sa tao mula sa Diyos. Okay? At work in those who are disobedient. Yan po yung kalagayan natin. We are separated. We are dead. Ayan. So yun po, tayo po'y mga patay, no? Nung tayo po'y wala pang relasyon sa Diyos. Could you imagine, no? You are a living dead. Ang dami dyan, mga living dead. Naglalakad na walang relasyon sa Diyos, mga patay yan. Puti ngayon, ikaw, buhay na. Dahil sa relasyon mo sa Diyos. Tanungin mo nga sa katabi mo, buhay ka nga ba? Buhay ka nga ba o may hininga ka lang? Okay?
Kasi yan tao na may hininga lang yan. Pero walang relasyon sa Diyos, patay po yan sa mata ng Panginoon. According to Ephesians chapter 2 verse 1. Now, eto napakahalaga to, verse 12. In verse 12, remember that at that time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. Grabe yung kalagayan natin dati. Kita nyo? Yan tayo nun. Without hope, without God in the world. We are foreigners of the covenant of the promise. Hindi tayo kabilang sa pangako ng Diyos kay Abraham. Kaya nga po nagmamalaki ang mga Israelita kasi sila lang ang merong karapatan. At ang tingin nila sa mga hindi Hudyo ay mga aso, mga isinumpa. Kaya nga ayaw nila makihalubilo eh. Excluded tayo. Pero dun sa verse 13, ang ganda ng pagkasabi sa verse 13, no? Sabihin ka natin, okay, ready, get set. But now, in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. Dahil po sa dugo ni Kristo at sa ating pagsampalataya sa Kanya, tayo na walang pag-asa at walang Diyos, now we are brought near to God through the blood of Jesus Christ. So, if you're gonna look on this mercy of God, if you're gonna look on this goodness of God, this will cause you to transform. Kahit anong pagtuturo mo ng good manners and right conduct sa isang tao, kung wala siyang relasyon sa Diyos, he cannot be good. Because God is the source of good. E paano ka makagagawa ng kabutihan kung hiwalay ka sa puno ng kabutihan? Kaya makikita ninyo yung mga nasa yung mga politiko, mga nag-aral lang mga yan, nagsitapos lang kayo, mga abogado mga yan. Mga matataas sa mga pinag-aralan. Pero tingnan ninyo, away-away, corrupt, everything. What's the reason? Why there's corruption? Why there's rebellion? Why there is confusion? Why there is war? Why there is fighting? Bakit walang pag-ibig? Kasi nga po, kahit gaano ka katalino at gaano karami ang alam mo sa mundong ito, kung hiwalay ka doon sa fountain of love o sa puno ng pag-ibig at sa puno ng katwiran at puno ng kabutihan, you can never be good. You can never love. Kaya nga lang, walang kwentang lahat ng mga pinag-aralan natin kung ikaw ay hiwalay sa Diyos. Sabihin ko sa inyo. At walang kwentang lahat ng mga pinagagawa natin dito sa mundo kung tayo hiwalay sa Diyos. Bakit? May kwento bang patay? Wala. Walang pakinabang. At yan po ang kalagayan natin noon. Kaya nga po kapag nakita po natin itong kabutihang ito ng Diyos, mga kapatid, in view of God's mercy, now we have seen the mercy of God. Now, I want to give you the warning. Gusto, ito po yung sasabi ko kanina sa Romans chapter 11. Warning. Tayo po kasi na mga hentil ay inuugnay dun sa puno ng igos o ng ulibo. Ang mga Israelita na hindi sumampalataya kay Kristo ay pinutol according to this verse. Dahil hindi sila sumampalataya, kahit sila'y nasa lahi ni Abraham, pinutol sila ng Diyos. At tayo naman na mga ligaw na sanga ay iniugpong, we are connected to the true vine because of our faith in Christ Jesus. Naunawaan nyo? So ibig sabihin, tayo po na hindi bahagi sa tunay na puno ay iniugpong lamang dahil lamang po sa ating pananampalataya. Kaya nga po, dahil kay Kristo nagkaroon ka ng pag-asa. You are separated without hope and without God. Yan ang kalagayan natin nun. Kaya sabi rito in verse 20, chapter 11, granted,
They were broken off because of unbelief, talking to the Israelites. And you stand by faith. Ikaw ngayon, you stand on your faith. So, kaya making sure that you are coming into the church and praising and worshiping God because of faith. And you have faith because you hear what Christ has done. Ang sabi rito, and you stand by faith. Do not be arrogant, but tremble. For if God did not spare the natural branches, He will not spare you either. Pinapabot po dito ni Pablo, kung tinanggal sila dahil sa hindi sila sumampalataya, kayo na naiugnay, kung hindi kayo mananatili sa inyong pananampalataya, hindi kayo panghihinayangan ng Diyos. So ano po ngayon ang magpapanatili sa atin na nakaugnay kay Kristo? Pananampalataya. Kaya nga sabi po ng Bible, pagdating ng anak ng tao, meron kaya siyang madatnang may pananampalataya? O lahat ng tao na ay nakatalikod na sa Lord? Verse 22, consider therefore the kindness and sternness of God. Sternness to those who fell, but kindness to you, provided that you continue in His kindness. Ano po kailangan? You continue in His kindness. Sa Tagalog, manatili ka sa kabutihan ng Diyos. So you must continue in God's kindness. Otherwise, you also will be cut off. Now, in Christ, we have security. In Christ, no one can snatch out us from the hands of God. In Christ, you are secured. In Christ. In faith in Christ. The devil cannot touch you, and there's no thing that can take you away. There's no sin that can take you away as long as you have faith in Christ. Kaya nga po yung righteousness natin, according to Romans chapter 1 verse 17, is that faith to faith. Faith in the beginning, faith in the middle, faith in the closing. Romans 1:17, righteousness through faith to faith. Now, paano natin ngayon, paano tayo magkakaroon ng transformation? Para nang sa ganon, kasi ang taong nananatili sa pananampalataya ay meron pong pagbabago ang buhay. Hindi sa pasama, kundi sa pabuti. Amen? Magniningning yan. Kaya nga paganda ng maganda ang buhay. Okay, number 1 is that present our bodies. Present our bodies. Meaning, make a decision that this body is of the Lord and for the Lord. Kasi wala naman tayong pag-aari sa mundong ito eh. Maski po itong katawan na ito ay galing ito sa Diyos, therefore, we have to give it to God. Now, ibinibigay natin to sa Diyos hindi para maligtas. Ibinibigay natin to dahil tinubos ng Diyos pag-aari niya yung katawang yan. Parang mag-asawa lang yan eh. Yung lalaki, pag-aari niya yung katawan ng kanyang asawang babae. At ganoon din yung babae, pag-aari niya yung katawan ng kanyang asawang lalaki. Wala magmamay-aring iba dyan. So that is the picture of marriage. So ganoon din tayo sa Diyos. Kung naniniwala po kayo kay Kristo na siya ang buhay natin, kung naniniwala ka na si Kristo ang siyang pinagmulan ng buhay na iyong buhay na wala hanggang ngayon at tinubos ka niya, then nakatalaga ngayon yung katawan mo. Kaya nga po, how to present our bodies as a living sacrifice. Ibig sabihin yung living sacrifice is this is the call to holiness. Holiness means ito po ay to set apart. Holiness means to set apart. Nakatalaga sa Tagalog. So, living sacrifice to God is nakatalaga yung katawan mo na gamitin lamang ng Diyos. Para sa Diyos lamang. Hello? Can you do that? Of course.
in view of God's mercy. Kapag nakita mo muna yung kahabagan ng Diyos, pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Number 2 is that, letter B is that, we can present our bodies acceptable worship. Ano po yun? Paano magiging acceptable at magiging buhay na pagsamba ang katawan natin sa Diyos? We have to do what pleases God. At ang nakakalugod sa mata ng Diyos ay pananampalataya. Staying on faith. Kaya nga po, we need to stay in faith. Stay in faith. What matters, whatever things happening in this world, ano man po ang mga nangyayari sa gobyerno, nangyayari sa mundo, bansa laban sa bansa, ano man pong problemang dumarating sa buhay po natin, umulan, umaraw, we stay on faith. Mga kapatid, kapag nag-aalab yung pananampalataya mo, ay kagalakan mong sumamba sa Diyos talaga. Walang ulan, walang bagyo na makapigil sa iyo at walang layo na makakapigil sa iyo. You make a way because faith makes a way. Alam niyo yun? Ang pananampalataya, gumagawa ng paraan yan. Parang yung 4 na magkakaibigan, may sakit yung kanilang kaibigan. Narinig nila ang Panginoong Yesus na nandoon sa isang bahay. Gusto nila lang ilapit yung kaibigan nila kasi naniniwala sila, sumasampalataya sila, na kapag naipanalangin ng Panginoong Yesus, siya'y gagaling. So, ibig sabihin, may pananampalataya sila. Ang problema, ang dami pong mga obstacles, ang dami pong hadlang. Ano yung mga hadlang? Ang daming tao, ang daming nauna eh. Kayo ba kung kayo nakapila sa harapan, paunahin nyo niya sa likod? Mabubuhay kayo sa laman. May ipagsuntukan ka. May ipag-away ka. Pero dahil sila may pananampalataya, hindi po sila sumuko. Hindi nila sinabi na, next time na lang. Daming tao eh. Next time na lang. Manatili ka na lang na paralyzed dyan. Di ba? Hindi nila sinabing ganon. Ano pong ginawa nila? Umakyat sila sa bubong at binutas. So, ibig sabihin, yung pananampalataya nila, gumagawa ng paraan kahit pa ikagagalit ng iba. Sa tingin ninyo, yung may-ari ng bahay natutuwa sa ginawa nila? Bahay mo yon, binutas yung bubong mo. Matutuwa ka. Tapos yung mga nauna doon na nakapila, bigla nandun ka sa harapan, matutuwa sila sa iyo. So, ibig sabihin, sa paglakad mo at paninindigan mo sa pananampalataya, maraming magagalit sa iyo. Maaring magulang mo, maaring kapitbahay mo, may mga magagalit. Sino dito ang parang kinamuhian na parang nagalit na kinainisan nung siya ay sumampalataya na sa Panginoon, mananampalataya na siya? Mabuti kayo, walang persecution. Naranasan ko lahat yan. Masasakit na salita, pagtakwil, lahat, naranasan ko lahat yan. Because the devil will try to weaken your faith. At gusto niyang patayin ang paniniwala mo sa Diyos. Temptation, ang dami. Pero alam po ninyo, pag tunay kang sumasampalataya, you stand on your faith. Kahit matumba ka, babangon ka muli. Kahit magalit sila. Hindi po basta-basta yung ginawa nila. Para sa kanila kasi, gumaling yung kanilang kaibigan. Sabi nila, siguro yung nabutas na yan, saka na lang natin takpan yan. Madali lang yan. Bumili ka lang ng alkitran, okay na yan. Diba? Pero siyempre may magagalit pa rin. So, stay on faith. That is our acceptable worship. That is how we present our bodies to God. Intention of worship, in everything you do, do it for the glory of God. So lahat ba ng bagay na ginagawa ninyo ay para sa kalwalhatian ng Diyos? Minsan kapag nagiging personal na yung bagay na ginagawa natin, doon po nagkakaroon ng problema.
Pag personal na lang yung ginagawa mo, hindi na sa Panginoon, hindi mo na nauuna ang Diyos. Halimbawa, nagnegosyo ka, personal mo na lang, personal gain, personal na kita. Unti-unti, nakikita mo sarili mo, actually, hindi mo nakita sarili mo na eh. Ang nakikita mo na lang, yung kinikita mo, malayo ka na sa Diyos. It's no longer a worship. Alam niyo ba na magandang trabaho, magandang negosyo, magandang ginagawa natin as long as you do it as your worship to God. Kasi dapat lahat ng ginagawa natin ay bunga ng pagsamba. Maging ang pagtatrabaho natin, dapat yan ay pagsamba sa Diyos. Meaning, God is our priority and we are glorifying the Lord in everything we do. That is our acceptable worship. So how can we present our bodies? Number 3, total commitment. Kailangan po dito ng total commitment. Pag sinabing total commitment, laging una ang Diyos. Surrendering all aspects of life. Minsan kasi sa atin, pag may time lang serve kay Lord, pag may time, alam niyo ba yung mga salita, yung salitang yan ay nakakayang salita. Hindi po yan salita po ng nasa biyaya ng Panginoon. Pag sinabi nating tayo po ay nasa biyaya ng Diyos, si Lord ang number 1. Si Lord ang priority. Di ba? Jesus first in our lives. Surrendering all aspects of life. Lahat ng aspeto. Hindi yung pag may time lang. You always make a time. Di baling kagalitan ka ng mundo, wag lang natin makaligtaan yung tungkulin natin sa Lord. Minsan kasi ang nagiging problema hindi, maunawaan naman tayo ng Diyos Oo, naunawaan ka ng Diyos. Ang problema nga, ikaw, lumalabo yung pangunawa mo sa Diyos. Alam niyo ba kapag tayo po ay napapalayo ang damdamin sa Diyos dahil sa mga bagay na ginagawa natin, of course, as long as you have faith in Christ, the Lord is pleasing at you. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Nandun pa rin ang Panginoon katulad po ng alibughang anak. Hindi po nagbago ang pag-ibig ng Ama dun sa kanyang sa kanyang anak. Kaya lang, ang ikinalulungkot ng Ama ay yung pong anak na napalayo, naghihirap siya. You suffer when you get away from your Father. You suffer if you get away from your victory ground. Anong victory ground natin dito sa mundo, mga kapatid? Naku, pagpepiestahan ka ng mundo sa panahon ngayon. Sa totoo lang kung bakit napakaraming problema ang tao, sariling gawa nila because of wrong decision. So, total commitment has the cost of discipleship. Ano po yung cost? Meron ka talagang babayaran dyan. Ano po yung babayaran mo? Uunahin mo ang Lord, may magagalit. Diba? Pupunta ka sa discipleship, magbabayad ka. Wala kang pera, gagawa ka ng paraan. Kung 10 kilometro dapat, umaga pa lang, gabi yung umaga pa lang, maglalakad ka na. Yun po yung mga cost doon. Diba? Pero sa panahon na ngayon, wala naman lakad-lakad na yun. Nung panahon ni Jesus yun, pero puro lakad. Kaya ang palad natin ngayon kasi nabubuhay tayo sa panahon na pinakamayaman ang mundong kinalalagyan po natin. Bakit? May pumunta ka ng Hong Kong, bilis-bilis, 2 oras lang nandun ka na. Tama? Grabe ang transportation natin ngayon. Yung mga full-time dito, yung mga workers dito, magbabible study sa ibang bayan, may motor. Nung kami, puro lakad yan. Bisikleta. Tapos rough road ang daan. Kapag binuldoser yung daan, yun na. Naglabasan yung mga malalaking bato. Ganyan kahirap si Pastor Elmer. Pumupunta ako sa kanila. Napakalayo. Lubog ang daan, tapos bako-bako. Tapos tirik pa ng araw. Binabible study ko yan. Minsan, nasa ilang bayan pa ako, ilang bayan pupunta bago makarating po doon. Alam po ninyo, that is the cost. But if you
offer yourself as a living sacrifice. Ano man po ang aking mararanasan, this is for the glory of God. And I pray na ang mga anak ng Diyos sa panahon natin ngayon, although hindi na po natin kailangan maglakad, hindi na po tayo kalalakad sa rough road kasi puro sementado na ang daan. Hindi na rin tayo maglalakad kasi ang dami ng mga transportation ngayon. Ang mumura pa, meron ka lang konti. Tsaka madali nang kumita ng pera ngayon. Di ba? Yung ang mga walang trabaho dyan, patuloy na nangihingi eh. Meron ka nangihingi dyan, ano? Araw-araw papuntang Chaong. Sabi ko, hindi ka pa nakakapunta ng Chaong mula ngayon? Hindi ko alam, baka nakahingi na rin sa inyo yun. Okay? Next, how can we transform? Paano po tayo matransform? So number 1 kanina is, offer your bodies to God. Number 2, renew your mind. Renewing your mind. Rejecting conformity. How to renew mind? Reject conformity to this world. Identifying those worldly influences. There's a lot of worldly influences nowadays. Grabe. We have to be careful. Yung pong mga nakikita natin sa ating pong mga cellphone, those are worldly influences. Kaya minsan pumapangit, bakit kaya yung anak ko, nandiyan lang naman sa kwarto eh, paglabas ang pangit na ng ugali, worldly influences. Pumasok sa kwarto, walang sungay, paglabas niya, 3 na sungay. Tinalo pa ang demonyo, yung demonyo, 2 sungay lang. Worldly influences. So renew your mind. Be careful of what we are meditating. Be careful of what we are hearing and seeing. Why? Those things will come into your mind. At alam niyo ba, na ang katawang ito ay dinadrive kung ano ang pumapasok sa ating kaisipan. Whatever things comes into your mind, okay, it will drive your body. Ibig sabihin, wala kang gagawin na hindi mo muna inisip. Kaya nga yung iba, kung wala sa isip nila na linggo ngayon, hindi sila pumunta sa church. Bakit? Nawala sa isip nila eh. Very powerful ang isip. Meron ako nakita dyan, nakahiga, katanghali ang tapat, tapos nasisikatan siya ng araw. Ang sarap ng tulog. Sabi ko, ang sarap ng tulog nito. Nasisikatan ng araw, katanghali ang tapat, semento, tapos siyempre, doble yung init. Yung init ng semento, pumunta rin sa kanya, pero ang sarap ng tulog niya. Bakit? Hindi niya kasi inisip na mainit. Bakit? Isira ulo eh. Wala siyang isip. Kaya minsan mas maganda pa yung walang isip. No? Hindi nag-iisip. Ngayon naman, kung puro isipan mo, puro negatibo, yun naman, kaya nga po, napakahalaga po ang mind natin to be renewed. So your mind must be renewed in accordance to the Word of God. Rejecting conformity to the world. Identify the worldly influences. So paano ma-renew yung mind natin? Embrace transformation. We have to embrace transformation. How can we embrace transformation? We need to understand the role of the Holy Spirit. Kaya nandoon po sa role ng Banal Espiritu, yan po talaga ang magta-transform. Kasi you cannot transform your mind in your own, kahit gaano kagaling. Ang taong matatalino, mataas ang IQ, yung bang mga tinatawag na fast learner, madaling magkabesa, mag-memorize na lang. Tiningnan niya lang, na-memorize na niya kaagad. No? May nabasa ko yung ni Marcos Sr. Nagme-memorize si Imelda nung kadalagahan panil kabinataan. Ang nagbabasa ng books, si Imelda.
Si Marcos Sr. nakaupo lang na gano'n, tinitingnan niya lang. Mamaya, ni-recite niya lahat ng binabasa ni Imelda. Namangha si Imelda, nalaglag ang puso niya, sinagot niya. Oo. Sabi kong tindi pala ng pag-iisip nito. Kumbaga parang may Xerox, no? Nakita niya lang, alam na niyang i-recite. So, sa atin po, kahit gaano kakatalino, karunong, hindi magkakaroon ng transformation ang buhay natin in accordance to the Word of God without the help of the Holy Spirit. Kaya paano tayo ngayon magkakaroon ng transformation? Through the Holy Spirit. You need to have union, intimacy, fellowship with the Holy Spirit. Young people, sa mga kabataan, sa lahat kayo nandito, ang kalaban natin ngayon ay yung kabisihan ng mundo. Mga estudyante pa lang, grabe, wala nang time. Dahil nga po, they are too much concerned of their assignments, projects, everything, na kinakain lahat at ginagamit minsan even the teachers. Kasi yung teacher, wala rin namang relasyon sa Diyos yan eh. Kaya ginagamit ng Diyos ang lahat ng yan para nang sa ganun, maupos ang panahon mo dyan, ma-stress ka. Ang tao kapag stress, yan eh, madaling mag-init ang ulo. Stress nga eh. Ibig sabihin, out of control. Tumataas ang presyon. Saan nagmumula yung mga stress natin? Kaya itong payo ko sa inyo. If you are too much stress in your work, get out. If you are too much stress in what you're doing, stop it. If you are too much stress in everything you do, unload. Kasi kapag stress ka, ibig sabihin kapatid, overload ka. Overload ka sa maraming bagay na hindi naman kailangan. Minsan kumain kami ni Pastor Richard yan kasi parang kain tayo. Daming nang liakad natin eh. Kasi nga nangihina na kami, kain tayo. Dami namin kinain eh. Yung kinain namin ay hindi healthy. Pagkatapos ng kumain, lumaki yung tiyan namin pero nangihina, nangihingal. Ano nangyari? Instead na lumakas ka lalong lang hinihingal, parang mapuputol na yung hininga. Mali ang kinain, hindi healthy. So same thing in the spirit. Kapag ang lagi mong naririnig ay unhealthy, kapatid, panghihinaing ka. Ang tanging makapagbibigay ng healthy spirit is the Word of God. Kaya go. The Holy Spirit, allow the Holy Spirit. Kaya make time to commune. Yung ginagawa natin na pag-worship dito, more than that, worship the Lord. Yung ginawa natin kanina, make melody in your heart, singing in the Spirit, singing hymns. Oh, you are my Lord. You are the shepherd of my life. You are ushering me into a place of safety and peace, Lord. Kung hindi ka marunong kumanta, itula mo na lang. Diba? Kung hindi man, i-declare mo na lang. Basta merong binibigkas ang labi mo. Kaya ang ganda ang laki ng privilege yung speaking in tongues kasi hindi masyadong gumagana isipan mo. You just allow the Holy Spirit. Kasi nga, when you open your mouth, then the Holy Spirit will move. It will overflow the rivers of living water from within you. If you're opening your mouth, kahit hallelujah, 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 la 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 la, hallelujah. Whatever words coming out, as long as you're tuning into the Spirit, my friend, the Holy Spirit will move and overflow and encapsulate you and clothe you, embrace you in everything. Kapag meron ka laging karanasan sa banal na Espiritu, nababago isip mo at nababago ang buhay mo.
Pangalawa, daily renewal through scripture and prayer. Ayan. Ito, dahil sa kabisihan ng tao, walang nang basa-basa ngayon niya, wala nang prayer. Mga kapatid, maganda naman yun, nagpe-pray ka bago kumain, nagpe-pray ka habang naglalakad, nagpe-pray ka pagka medyo nagigipit ka. Pero maganda po na tayo ay intentionally umupo ka, mag-spend ka ng kahit na 5 minuto manalangin sa Diyos. 5 minuto, mamaya maka 10 minuto ka. Actually, hinihingi nga ni Lord 1 hour eh. Kaya lang, karamihan nga sa atin, nagmamadali na pagkagising. Bakit late nagising? Nagpuyat. Anong ginawa sa kapuyat? Yun, may katok. May kachat, may katok. Kaya nagkakatok siya. Alam niyo mga kapatid, you must be a good manager of yourself. Be a good manager of yourself. Sabi nga, kaya nga yung good manager is una niyang mai-manage dapat yung sarili niya. How can you manage others if you cannot manage yourself? You must be a good manager of yourself. Okay? How to renew your mind? Cultivating a Christ-like minded, aligning thoughts with God's Word. Alam niyo ba ang isipan ni Lord? Kapag may problema, kapag may persecution, laging nakatune in yung mind niya doon sa sinasabi ng kanyang ama. Ang paalala lagi sa kanya, ang naalala niya lagi, my Father. Every time na meron siyang gagawin, Abba Father. Pagkatapos siya mag-minister, go back to prayer, give thanks to his Father. So cultivating a Christ-like minded, align your thoughts with God's Word, and practicing gratitude and positivity. Pasasalamat. Kailan kayo huling nagpasalamat sa Diyos? Kasi kapag puro pangit ang nakikita ninyo, puro negatibo nakikita ninyo, tingnan niyo yung puro kayo reklamo sa buhay, ang bigat sa bahay. Pag puro reklamo, puro nakikita nyo lagi, puro kawalan, pagod na ako, ganyan-ganyan. Alam niyo, puro ang bigat, no? Ang bigat. Pero kapag pasasalamat, praise God, may makain tayo. Meron ako napanood na vlog. Nagtitinda po siya ng mga nakukuha niya lang ng mga prutas doon sa bundok. Binebenta niya ng napakamura lamang samantalang ang mamahal nun. Pag nabayaran siya, tuwan-tuwa na siya. Alam niyo habang pinapanood ko, grabe to. Maliit na bagay, masayang-masaya na siya. Samantalang maraming tao, na-promote na't lahat-lahat, nagkatrabaho na't lahat-lahat, walang saya na hindi marunong magpasalamat. Mga kapatid, if you know how to give thanks, balikan po ninyo yung mga mensahe ko about Thanksgiving. Thanksgiving will multiply the blessing in your life. The power of Thanksgiving will do miracles in your life. Thanksgiving is recognizing God na siyang gumagawa ng bagay sa buhay natin. Kaya, practicing gratitude and positivity. Lord, salamat po. Salamat, Lord. May tatayo na namin ang bahay-sambahan bago ka bumalik. Amen? Salamat, Lord. Nagkakaisa kami sa panalangin, suporta, effort para maitayo ang bahay-sambahan sa tulong ng Banal na Espiritu. So you are giving thanks to God. Amen? Okay. And then the last one, proving God's will. How would we transform lives? Proving God's will. Meaning, know the will of God, the perfect will of God in your life. Living out His purpose. Anong purpose? Bakit ka nandito? Yan. How to live it out our purpose? Identifying spiritual gifts and talents. Lahat tayo meron pong talents. Okay? Ipagamit mo sa Lord yan. Kaya salamat sa mga young people na ibinibigay ang kanilang mga talento. Yan, sina Arlene, 2 Arlene. Oh. We are praying na marami pang mga Arlene na darating. Di ba? Arlene 1, Arlene 2, Arlene 3, Arlene 4, di ba?
Biruin mo Sister Arlene, handa niyang iwanan ang asawa niya ng isang gabi para nandito. Hindi po madali yun. At hindi lamang po siya dahil po, no, si Brother, pangalan? Si Brother Leonard, di ba? Nakakalimutan ko yun. Si Brother Leonard, hindi mo po madali sa kanya yung wala sa tabi niya, Sister Arlene. Dahil puspos rin po siya ng pag-ibig sa Diyos, pinabayaan niya. Pagka wala sa Lord yan, pagdating yan, baka sarado ang pinto. Di ba? Sarado ang pinto yan. Baka nga pati yung maleta niya, naka-impake na Si pinapagamit ang talento sa Panginoon. Lahat kayo, yung mga musician dito, tinan mo si Michael Jackson, no? Biro mo yung itsura niya, Michael Jackson, no? Alam niyo kapag may talent kayo, lahat yan, hindi lang naman yung tumutugtog dito, yung nga lang magwalis dyan, yung mag-map, yung punasan ng mga upuan. That is part, yung mga tech natin doon, no? Di ba? Kung gusto ninyong matuto sa lahat ng bagay, hindi lang pang music, lahat. Yung pagluluto, napakalaking bagay yan. Di ba? Yung mag-serve, yung mag-waitress pag mayroong mga gawain. Mag-ihaw po ng wow. Inasal. Di ba? Di ba? Lahat po yan ay bahagi po yan ng paglilingkod sa Diyos. Commitment. Living out His purpose. Hindi pwedeng wala tayong talento. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng talento. Sabagat nung nilikha tayo ng Diyos, nandiyan yan. Ako nga, wala talagang makita Ang meron lang talaga sa akin, talkative. Sabing ganun. Kaya yun, ginagamit ko yung talento ko. Kaya kung minsan nasusobrahan, siyempre, pinipino pa ni Lord Amen? Serving others as an expression of faith. So, paano po tayo paano natin magawang kalooban ng Diyos? You have to serve others as an expression of your faith. Gumagawa ka, hindi para suklian nila, kundi yan ay bunga ng iyong pananampalataya. Alam niyo ba kapag kayo gumagawa tapos naghahanap ka ng sukli, sama ng loob ang aabutin. Bakit? Dami ko nang ginawa, hindi mo na ako napansin, hindi mo na ganyan talaga. Kaya ang gusto talaga ni Lord, kapag naglilingkod ka talaga, puspus ka ng Espiritu Santo Tingnan niyo si Stephen. Si Stephen, pinili siya bilang tagapaglingkod, distributor of foods. Tama? Taga-prepare ng foods. Bakit kinakailangan taga-prepare lang ng foods puspus pa ng Espiritu Santo? Kasi kapag hindi puspus ng Espiritu Santo, hindi pulo ng galit siya kapag nag-aagawan yung mga tao, di ba? Tapos kulang ang lulutuin niya, kukulang ang kanyang i-distribute, hindi puspus sa Espiritu Santo. Pudpud siya. Di galit na yan, stress na yan. Kaya nga kapag ikay puspus ng Espiritu Santo, glory to God, hindi ka may stress kasi totoo lang, ang lahat ng ginagawa natin sa Diyos, kapag hindi ka nag-overflow sa Espiritu Santo, nakaka-stress. Nakakainis, nakakagalit, nakakasuko, nakakaayaw ko na. Bakit? Hindi ka puspos Pero kapag kapuspos ka, kahit na ikaw lang ang nagdala ng pagkain, hallelujah, at kinain nila lahat, natutuwa ka. Amen? Minsan yung mga ibang mga churches, kung kailan may kainan, saka sila nag-away-away. Nagdala ng soup sa pinakamalakas kumain, tapos di naman nagdala ng pagkain, ako lang nagdala. Ibig sabihin po yun, could you imagine that one? Alam po nyo, if you're doing it as an expression of your faith in everything you do, pagbibigay, paglilingkod, pagluluto, pagsaserve, paglilinis, everything you do it for the glory of God. Huwag mo nang tingnan yung iba. Pag hindi ka puspos sa Espiritu Santo, lagi kang nakatingin sa iba. Alam niyo ba kapag ganyan ginagawa natin, ibig sabihin po, napapawalang bisa yung bagay na ginagawa natin. Instead na tutuwa sila, yung sipag ni sister talaga, tara tulungan natin. Pero kapag
Daldal ka ng dala. Ako lang lahat ang nakakita rito. Lahat-lahat ng tao rito. Bulag, hindi nila alam. Yung mga nakikita rito, yung mga kalat-kalat dito. Diba? Kahit gaano ka kasi pag pinagwisan ka ng lahat, sabi nila, naku, lumayo tayo dyan. Ayaw mo naman yung mag-isa yan dyan. Diba? Instead na tulungan ka, hindi ka tutulungan ngayon. Bakit? Iayaw nilang makasama yung ganun eh. At wala yan sa ever-increasing grace. Iyan ang dahilan kung bakit kinakailangan nating mapuspos sa Espiritu Santo. Amen? May nabalitaan ako talaga, church, nag-away-away dahil sa pagkain, sa baon. Diba? Praise God. Dito po sa ever-increasing grace, lahat po nagdadala ng pagkain. At lahat po dito nahihiyang kumain. Talagang dito, ang sarap po ng fellowship. So, serving others as an expression of your faith. Experience transformation by testimonies of change in our lives. Yung pong buhay po natin, testimonyo yan ng pagbabago. Actually, kahit nga hindi natin nite-testify, makikita naman nila yan eh. Ako po ay mabait na, ako po ay hindi na nagmumura ngayon, konti na lang. Ako po, dati ay ganito. Alam mo, kahit hindi mo minsan kahit hindi mo testify, ang pinaka-effective pong transformation is that, testimony is that, nakikita nila. Dati yan, naging nakasimangot yan, nagmamasal sa gitna ng kanyang kilay lagi pagkano. Pero ngayon, nakangiti na. Tsaka bumata siya. Alam mo yung laging nakangiti, bumabata talaga. Tingnan mo yung katabi mo. Oh. Minsan nga ako, Tingnan nyo, meron ba kayong nakitang gwapo at gwapa na nakasimangot palagi? Yung ang hawa ng nguso. Di ba? Hindi ah. Di ba, Brother Leonard, ang pinakamagandang itsura ni Sister Arlene kapag kalagi siyang nakangiti, di ba? O syempre. Brother Rohel, di ba? Sister Evangeline kahit mukhang Angelica Panganiban yan kapag nakasimangot yan. Papangit yan. Di ba, Brother Kaka? Sabi ko sa kanya, laki lang ganun niya. So, yung testimony ng bagong buhay po natin. Okay? Impact on the world around us. And this is my prayer. Magkaroon tayo ng impact. Hindi impacto ha. Kundi magkaroon po talaga ng, lalong-lalo na may ilaw na tayo dyan. Ever-increasing grace. Amen? Hindi pa bayad yan. Mag-contribute kayo. Di ba? So, dapat may impact talaga yan. Amen? Pag makita pa lang nila, halimbawa, si Dave, sa ever-increasing grace ka, kasi nakita kita lumabas ka dyan eh. Di ba? Grobe. Kaya palang bait-bait mo na ngayon. Nagbago ka talaga. Amen? Praise God. At mag-ingat kayo kahit saan kayo magpunta, may nakakita sa inyo. Actually, kapag talagang totoong nabago ka, hindi mo na kinakailangang mag-ingat. Why? Kasi nga yun ka eh. Pero yun mo, naglalakad ako ng hating gabi doon sa Macau. Meron ako nakasabay mga Pilipino, may sabi, Pastor Walter, ha? Kayo pa si Pastor Walter? Ibig sabihin, may nakakakilala sa akin kahit na saan ko pumunta. So, kinakailangan, sabi ko, buti na lang Lord, binago mo na talaga ako. Amen? Sa train, doon sa Hong Kong, sa MTR sa Hong Kong, biglang may tumabi sa akin, kayo po si Pastor Walter. So, kayo din naman, di ba? Nakikita nila tayo dyan. Naku, hindi. Impact, hindi impacto. Again, this is the message of the Lord for us. Romans chapter 12, 1 and 2. Basahin ko ulit. I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies, dedicating all of yourselves, set apart. Dedicating is set apart. As a living sacrifice, holy and well-pleasing to God, which is your rational, logical, intelligent act of worship.
And do not be conformed to this world any longer with its superficial values and customs. Iba kasi ang kostumbre ng mundo at saka values ng mundo. The values of the world is far different from the values of God. But be transformed and progressively changed. Progressively changed. Hindi man agad-agad, at least progressively changed. No? As you mature spiritually, by the renewing of your mind, focusing on godly values and ethical attitudes. Godly values. Ethical attitudes. You must know that. Engrave that into your heart. So that you may prove for yourself what the will of God is. That which is good and acceptable and perfect in His plan and purpose for you. Para tayo po'y makapaglingkod sa Diyos habang tayo po'y nandito sa lupa. Mga kapatid, have the strong desire to transform our lives. It comes from our strong desire or decision, intentional decision to change our lives. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay in the Spirit, but it is you who desire and have the strong decision to transform. And the Holy Spirit will help us. Amen? It will help us. Tayong lahat tumayo. Oh God, thank you so much for your word today. Thank you for giving us understanding, Lord. Thank you for teaching us to live a life pleasing before you, pleasing in the sight of men, as a good testimony, Lord. Thank you. Thank you, Jesus.